Oh, yun, para makita nyo, makapamasyal kayo. Kasi ito, kuha ito na top view, kumbaga, kung paano yung source na pinanggagalingan ng Manila Water at ng Maynilad. Ang tubig. Maamo sa balat. Ngunit may lakas na kayang magpalutang ng barko. May tamang init para mapawi ang gutom. At kaya rin magpalamig sa tag-araw. Naglilinis din ng dumi para sa maginhawang simula. Ngunit higit sa lahat, ang tubig ay nagbibigay buhay. Ito ang biyaya ng tubig. Minsan hindi napapansin at di pinahahalagahan. Ngunit saan nga ba galing ang tubig na ginagamit natin? Ang tubig ay bahagi ng isang cycle or siklo. Mula sa mga ulap. Ang tubig ulan ay maraming pinagdadaanan hanggang makarating sa mga ilog at dagat. At sa bawat pagsikat ng araw, babalik ang tubig sa mga ulap at muling babagsak sa lupa. Sa pangangalaga ng mga ilog at watersheds, nakasisiguro tayo sa supply ng tubig. Ang water cycle na ito ang nagdadala ng tuloy-tuloy na supply ng tubig mula sa ulan na napupunta sa watersheds, dadaloy sa mga ilog at magpupuno ng ating mga dam. Ito ang Angat Reservoir. Dito nanggagaling halos lahat o 97% ng tubig ng Metro Manila. Ang Angat Reservoir ay katunayan ng biyaya ng kagandahan ng kalikasan. Ito ay tunay na nakamamangha. Ang Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan ay isang multi-purpose dam na ginawa para ipunin ang tubig para sa iba't ibang gamit, para sa domestic o gamit pambahay na tubig, para sa irigasyon na pananim, at para sa hydroelectric power. Mula sa Angat, ang tubig ay pinararating sa Ipo Dam, kung saan dumadaan ang tubig sa mga tunnel at aqueduct papuntang Lamesa Dam. Ito ang Lamesa Dam. Ang reservoir na ito ay naglalaman ng higit 50 million cubic meters ng tubig. Ang Lamesa Dam ay nagiging primary settling basin kung saan ang mga mabibigat na butil o partikulo ay hinahayaang lumubog sa ilalim. Mula sa Lamesa Dam, ang tubig ay umaagos papunta sa mga water treatment plants. Ano nga ba ang water treatment plants? Suriin natin ang mga ito. Ang East Lamesa ay isang halimbawa ng water treatment plant. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking water system na ginawa ng Manila Water. Kaya nitong gumawa ng 150 million liters ng potable water kada araw. Dito nangyayari ang water treatment. At sa prosesong ito, nagiging ligtas inumin o potable ang tubig natin. Ano nga ba ang nangyayari sa tinatawag na raw water galing sa mga dam? Ang unang step sa proseso ng water treatment ay tinatawag na coagulation. Nakikita ninyong may exposed pipe na may liquid na hinahalo sa raw water. Ang liquid na ito ay aluminum sulfate o alum. Alam natin ito sa pangalang tawas. Mayroong mga partikulong tinatawag na colloids na nagpapadumi sa tubig. Kagaya ng magnet na may parehong charge, itong mga maliliit na colloids ay nagre-repel at hindi nagdidikit. Tumatalbog sila sa isa't isa.
Ang alum o tawas ang nagtatanggal ng charge ng mga colloid para sila'y magdikit-dikit at bumaba. Itong proseso na ito ay tinatawag na coagulation. Ang pangalawang step ay halos kagaya ng unang step. Pero ngayon, sa halip na alum, ang dinadagdag sa tubig ay polymer. Ang mga floating pinhead flocks ay nagdidikit-dikit kapag nahalo ang polymer sa tubig, itulad ang polymer sa Velcro. Habang parami ng parami ang mga partikulong dumidikit sa polymer, palaki rin ito ng palaki. Habang lumalaki ang mga partikulo, mas bumibigat sila. At dahil sa mabigat na sila, mas madali na silang lumubog. Ang mga partikulong nagdidikit-dikit ay tinatawag na flocks. At ang prosesong ito ay tinatawag na flocculation. Pumunta naman tayo sa susunod na step. Ito ay tinatawag na sedimentation. Ang tubig ay dumadaloy sa ilalim ng mga sedimentation basins paakyat sa mga tube settlers. Habang paakyat ang tubig, ang mga nakatagilid na tube settlers ay nagsisilbing pananggalang kung saan naiiwan ang mga natitirang flocks at muling dumulubog. Ang malinaw na tubig ay umaakyat at ang resulta nito ay clarified water. Pumunta naman tayo sa pang-apat na step, ang filtration. May isang buong building dito sa Isla Mesa para lang sa filtration. Ang clarified water ay dumadaloy sa mga filter beds. Ngunit meron pa ring mga naiiwang maliliit na partikulo at bakterya sa tubig. Sa Isla Mesa Water Treatment Plant, ang mga filter beds ay gawa sa isang layer ng silica sand. Ang silica sand ay mainam gamitin upang masala at matanggal ang mga naiwang maliliit na partikulo sa tubig. Ang huling step ay tinatawag na chlorination. Dito, dinadagdag ng chlorine bago nilalabas ang tubig. Ginagawa ang step na ito para makasiguradong disinfected ang tubig. Ang mga makinang ito ay nagmo-monitor ng dami ng chlorine. Tingnan ang kulay yellow-green na substance. Ito ang chlorine sa anyong gas. Ang step na ito ay ginagawa upang masiguradong ligtas inumin ang tubig na umaabot sa iyo. At paano umaabot ang tubig sa iyong gripo? Ang mga malalaking primary line o linya ng tubig na galing sa mga treatment plant ay dumadaan sa ibabaw o ilalim ng lupa at sa mga ilog upang madala ang tubig patungong mga reservoirs at storage tanks sa tulong lamang ng gravity. Ngunit papunta sa mga matataas na lugar, dumadaan ang tubig sa mga pumping station para makapasok ito sa mga reservoirs at storage tanks. Nilalagay ang tubig sa reservoirs o storage tanks bago umabot ito sa iyo. Ang holding tank na ito sa N Domingo ay may kapasidad na makaipon ng tubig na makakapuno ng 44 Olympic-sized swimming pools. Mula sa mga storage tanks, ang treated water ay dumadaloy sa mga pipe network o tubo sa ilalim ng syudad. Mula sa mga pipe network, ang tubig ay lalabas sa service pipe patungo sa mga metro ng tubig bago ito dumaloy papasok sa mga bahay. Paano namin nasisiguradong ligtas ang tubig para inumin at gamitin? Ang mga laboratorio namin ay may world-class accreditations, recognitions, at standards. Ito ay garantiya na sinisigurado naming mabigyan ka ng ligtas at malinis na tubig. Ang kalidad ng tubig ng Manila Water ay laging pumapasa at lumalagpas sa Philippine National Standards for Drinking Water na ibinigay ng Department of Health base sa Water Quality Guidelines ng World Health Organization. Kasama sa pagsusuri na ginagawa ng aming laboratorio ay ang pang-araw-araw na pangongolekta ng mga sample ng tubig na galing sa iba't ibang lugar, treatment plant at mga barangay. Nangongolekta ng sample ng tubig ang Manila Water mula sa higit sa 800 lugar. Dito sa video, nakikita natin ang mga sample ng tubig na kinuha mula sa isang paaralan.
at dinala sa laboratorio ng Manila Water upang masuri ang quality nito. Ngunit hindi lang ang tubig na iyong iniinom ay mahalaga sa amin. Mahalaga rin sa amin ang tubig na nagamit mo na. Ano nga ba ang nangyayari sa gamit na tubig o used water, kagaya ng tubig na nafa-flush sa inodoro? O sa tubig na natatapon sa lababo o paliguan? Ano ang nangyayari dito? Saan ito napupunta? Ang used water ay tinatawag na sewage. Mula nang nakuha ng Manila Water ang East Zone Concession noong 1997, nakapagpatayo ito ng dalawang uri ng used water treatment plants, ang septage at sewage treatment plants. Sa mga bahay na may septic tank, ang mga sludge o malaputik na biomass na naiipon sa septic tank ay kailangang kolektahin ng mga desludging truck at dalhin sa septage treatment plant. Sa mga sewage treatment plant, nililinis ang used water. Kinokolekta ang gamit na tubig sa dalawang paraan. Para sa mga bahay na nakakonekta sa mga sewer lines, ang tubig ay dumidiretso sa mga sewage treatment plants. Para sa mga lugar na wala pang sewer line, ang used water ay dumadaan sa mga drainage lines. Kinukuha ng Manila Water ang used water mula sa mga drainage lines sa halip na dumiretso sa mga ilog. Ang used water ay napupunta muna sa mga sewage treatment plants. Ito ay isang halimbawa ng sewage treatment plant. Ito ay nasa East Avenue sa Quezon City. Ang used water o sewage na nililinis dito ay galing sa mga bahay na nakakonekta sa mga sewer lines. Mapapansin mong malabo ang tubig dito. Ito ay dahil used water ito at hindi raw water. Ang used water ay hinahati sa mga primary sedimentation tanks. Pansinin ang hugis ng mga tangke. Malapad ang mga ito sa bukana, pero unti-unti itong lumiliit papuntang ilalim. Dito, ang natitirang malalaking partikulo gaya ng buhangin, lupa at grasa ay lumulubog sa ilalim ng mga tangke. Gravity ang humihila sa mga ito pababa. Pagkatapos nito, pumapasok ang used water sa mga aeration tanks. Ang aeration ay ang puso ng used water treatment process. Ang mga aeration tank ay may mga diffusers na nagbubuga ng hangin. Ang mga aeration tank ay may mga diffusers na nagbubuga ng hangin. Ang hangin na ito ay mahalaga sapagkat ito ang bumubuhay sa mga microorganism na kumakain ng mga dumi sa tubig. Ang mga microorganism na ito ay mahahanap sa mga malaputik na biomass na tinatawag na activated sludge. Bago tayo pumunta sa susunod na proseso, ano nga ba ang tinatawag na activated sludge? Ang activated sludge ay ang pinaka-importanteng elemento sa proseso. Dahil sa oxygen, nabubuhay ang activated sludge. Kailangang panatiliing buhay ang activated sludge dahil ito ang kumakain sa mga dumi na matatagpuan sa used water. Pagkatapos ng aeration, dumadaan ang tubig sa secondary sedimentation. Tingnan ang nangyayari dito gamit ang clear cone. Ang malapot na sludge ay humihiwalay sa tubig at bumababa dahil sa gravity. Pagkatapos ng secondary sedimentation, ang ibang sludge ay binabalik sa mga aeration tank upang siguradong may sapat na sludge na kakain ng dumi sa used water. Ang sludge na ito ay nagiging activated sludge na binubuhay ng oxygen. Ngayong alam na natin kung ano ang sludge, pumunta naman tayo sa susunod na proseso ng used water treatment process. Ang disinfection. Dinadagdagan ng chlorine ang tubig bago ito ibalik sa mga ilog. Simple lang, di ba? Ngunit paano kung ang bahay mo ay may septic tank? Ang mga bahay na hindi nakakonekta sa mga sewer lines ay may septic tank. Ang mga tangke na ito ay kailangan linisin gamit ang prosesong desludging. Dito nag-uumpisa ang proseso ng septage treatment.
Ang desludging ay isa sa mga serbisyo ng Manila Water. Ito ay kinakailangan gawin tuwing 5 hanggang 7 taon. Kung kiniligtaan mo itong gawin, ang used water sa septic tank ay maaaring mag-overflow at masipsip ng lupa. Maaaring mapinsala ang kalikasan at maapektuhan ang kalusugan ng iyong pamilya. Pagkatapos ng desludging, ang septage ay dinadala sa mga septage treatment plant ng Manila Water na nasa FTI Taguig at San Mateo, Rizal. Ang septage ay dumadaan sa proseso ng septage acceptance, kung saan hinihiwalay ng mga metal screens ang mga malalaking dumi mula sa tubig. Ang septage ay hinahaluan ng polymer sa prosesong tinatawag na dewatering. Naaalala mo ba ang polymer na ginagamit sa water treatment? Kagaya ng polymer sa proseso ng water treatment, ang polymer dito ay nagsisilbing binding agent upang mahiwalay ang mga natitirang solid particles mula sa liquid. Ang mga solid particles ay nagdikit-dikit na parang lupa. Ito ay dumadaan sa treatment upang magamit bilang soil conditioner. Ang nahiwalay na tubig naman ay dumadaan sa parehong proseso na nagaganap sa mga sewage treatment plants. Naaalala mo ba ang aeration, sedimentation, at disinfection? Ang nalinis na used water ay handa nang ibalik sa mga ilog na dumadaloy sa mga malalaking anyo ng tubig gaya ng Manila Bay at Laguna de Bay. Ito ay Class C na tubig na ligtas na para mamuhay ang mga yamang dagat. Ang kapaligiran ay mahalaga sa amin. Ang Olandes Used Water Treatment Plant sa Marikina ay iniugnay na maayos sa komunidad at sa kapaligiran. Ito ay may flood impact mitigation design at kayang maglinis ng 10 milyong litro ng tubig bawat araw. Ang mga used water treatment plant ng Manila Water sa Marikina at Taguig naman ay mga world-class facilities. Ang Taguig facility ay kayang maglinis ng 75 million liters ng tubig bawat araw. At habang nililinis ang tubig sa ilalim ng facility, sa ibabaw ay may park upang gamitin ng publiko. Nabubuhay muli ang syudad dahil sa mga malilinis at green open spaces na gaya nito. Pero hindi natatapos ang kwento dito dahil ang tubig ay isang cycle na umiikot. Ang tubig na nahuhulog mula sa ulap ay ang parehong tubig na nakukuha sa mga dam at nililinis sa mga water treatment plant. Upang ligtas itong gamitin at inumin. Pagkatapos gamitin, ang parehong tubig ay dumadaan sa mga used water treatment plant upang malinis at maging ligtas sa mga yamang dagat bago ito ibalik sa mga ilog. Ang parehong tubig sa mga ilog at dagat ay nag-e-evaporate at muling nagiging ulan na bumabagsak sa lupa at naiipon sa ating mga dam. At paulit-ulit ang cycle ng tubig. Ito ang biyaya ng kalikasan. Ang paglinis ng raw at used water ay dulot ng kagalingan ng siyensya. Laging tandaan ang biyaya ng tubig tuwing ika'y iinom. Video po na ito is just to show you kung paano po tinitreat yung raw water para maging potable water. Meron po tayong dalawang raw water treatment plant sa Balara, yung may kapasidad po na mag-treat po ng 1,600 million liters per day, yan yung nasa Balara. Napakatanda na po nitong mga plantang to, isa pong 1938 yata, at saka isa pong 1955, pero pareho pa pong umaandar yun, no? So, tayo lang po sa buong Pilipinas po, mapalad po ang Metro Manila kasi tayo lang po yung may ganyan dito, no? Sa mga probinsya wala pong mga
mga treatment facilities. Ngayon pa lang po nagkakaroon dahil nga yung inaayos, yung cafe po na hinahawakan, example sa Cebu, meron na rin pong mga ganito. Pero matagal na po itong ating mga planta na to. Yan po ang naniniguro na yung ating tubig galing sa Angat, pag dumaan po sa mga prosesong yan, paglabas po niyan, malinis na po. Pwede nang iinumin. Gusto ko muna i-acknowledge yung pagdating ng aking co-host na si Cynthia Del Castillo. Sinasabi po nung isang friend ko na magandang source of water intake natin is those come from distilled water and alkaline water. How true is this? Clarify po natin, parang hindi po source yata ang tawag, no? Kasi source pinagkukunan eh. Lahat po ng tubig, whether distilled siya, purified, or kahit ano man, isa lang po pinagkukunan yan, tubig din naman po galing sa amin. Ang nangyayari lang po dyan, sumasailalim po yung tubig sa iba-ibang klase ng proseso. Very familiar po siguro kayo doon sa tinatawag na RO, no? Reverse osmosis. No? Yun po yung mga dagdag na proseso para ang maging resulta niyan ay either purified water, distilled water, flavored water, o kaya po anything na bottled. No? Hindi po ako chemist by profession, pero ang pagkakaalam ko lang po kasi, it's all a matter of choice. No? Ang tubig po kasi, in its natural state, may taglay na yan na mga chemicals, may nutrients na po yan. No? So, kaya ko sinasabi mong by choice, kasi pag dinefine po natin ang distilled water po ay sumailalim sa dagdag na proseso na tinatanggal mo ang lahat ng ions. Ang ibig sabihin po niyan, zero ang nutrients. Wala pong laman na kahit na anong nutrients ang distilled water. Kasi dinistill mo po yan, no? So mailalim siya ng distillation process. Kung dati na may laman kunyari na chlorine, yung tubig, pag dinistil mo siya, tatanggalin mo lahat yan. Kung dating may fluoride, tatanggalin mo po lahat yan. In short, zero talaga siya. Meron naman po na tinatawag na mga purified water. Yung mga purified water, nababawasan po yung laman ng mga elements or chemicals after the purification process. Meron po tinatawag na water daw po ay nakagagamot sa maraming sakit. No? Kasi ang sabi po nila, ang katawan ng tao ay generally acidic. Lahat ng kinakain natin ay acidic. Mula sa karne, lahat po yan, no? So, acidic po ang katawan ng tao. So, ang sabi po nung iba, dahil ang sakit ay karaniwang sanhi ng mga acids sa katawan, para ma-neutralize mo yan, kailangan i-alkalinize mo yung katawan. Meaning, gawin mo po siyang basic or alkaline. Pag ganun po, dapat ang iinumin mo raw na tubig ay alkaline water. Ang normal na pH po ng isang katawan o ng katawan, ng tubig ay 7. 7.0 yan po ang pH ng normal pH ng tubig. Doon po sa mga alkaline water, itinataas po nila yung pH about 9 to 9.5. Kasi ang paniwala po, pag alkaline ang tubig mo, nineutralize mo yung ito po, yun, may dala po si Mayat na Yung alkaline pH. Opo, may mga pH po, no? Yan, may mga pH. So, ito po yung sa may acidic, no? So, habang acidic yung katawan mo, ang sabi nila, yan po yung dahilan kung bakit marami kang karamdaman na nararamdaman. Ano po? So, gawin mo siyang basic. Yung tubig, ilagay mo po rito. So, marami pong mga gadgets na ginagawa, may mga ionizer na tinatawag, may mga alkaline, ano po. Pero sa akin pong personal na paniniwala ko lang po, basta po malinis yung tubig, pwede po yan. So, again, it all boils down to a matter of choice. Kasi meron po yung mga tao na
hindi sanay uminom ng tap water, so ang tendency, gusto nila ng bottled water, eh ang dami naman pong bottled water na nagsisirculate sa market. Ang kinakailangan lang po, it has to be approved by BIPAT. Sir, bali po, do you agree na tap water can do? Oh, kasi Okay. kasi kung tutuusin naman po, bago po nagkaroon ng phenomenon ng bottled water, kahit na po nung kanununuan natin, ay tap water lang po yan. In fact, nung araw, wala pa po tayong mga filtration systems. Kumukuha lang po ng tubig sa balon. Tapos pinapataining mo lang yung tubig, nilalagay mo sa, ano ba tawag ito, mga banga. Nilalagay mo lang doon, after a while, sinasalok mo siya, iniinom na. And then, nabuhay naman po ng matagal yung mga ninuno natin, hindi ba? Tapos po, nung nagkaroon ng advancement sa teknolohiya, nagkaroon na po tayo ng mga filtration systems, katulad po nung ginagawa ng Manila Water, meron po tayong filtration system sa Balara. Ano po? May kapasidad na mag-treat po ng 1,600 million liters per day. Ano po? Yan po yung dumadaloy sa gripo natin. So, kung maayos po ang sistema sa loob ng bahay, ang ibig sabihin po nito, kung ang mga pipes ninyo sa loob ng bahay ay maayos, pwede nyo pong inumin ang tubig direct from the tap. Mas mura pa. Okay, sir. Naging commercialized na lang lately because of, business. Opo, hindi po natin yan masisisi, ano po, dahil noong bago po isinapribado ang MWSS, in fact, sabi mo nung araw, nawasa ang tawag. Tama po na nawasa, National Water Works and Sewerage Administration. Nung araw po yung nawasa, siya ang responsable sa patubig sa buong Pilipinas, kaya po national. Pagkatapos po yan, nagkaroon ng restructuring, nahati po ang nawasa nung araw. Nagkaroon ng MWSS na ang sentro lang po niya ay Metro Manila, kaya po naging Metropolitan Water Works and Sewerage Administration. Yung mga patubig po sa probinsya ay naging hinandle na po yan ng Local Water Utilities Administration. At noong 1997 po, isinapribado yung MWSS, isinilang po ang Manila Water. So, yung babalik ko ako dun sa sa katanungan ninyo, kung maayos po ang sistema sa loob ng bahay, maayos ang piping system, pwede po kayong uminom ng tubig direct from the tap. Kasi, ang Manila Water po, sinisiguro namin na ang tubig ay malinis hanggang metro. Pagdating po sa metro, papasok sa loob ng bahay po ninyo, yan po ay responsibilidad na ng may-ari ng bahay. Kasi hindi ba, mayad kapag nagpagawa ka ng bahay, kasama mo nang pinapagawa yung piping system. Itatap mo na lang yan dun sa main line. Kaya kung nung ginawa yung bahay, medyo hindi na maganda, meron pong may posibilidad na makontamina po. Sir, makapag-share din ako kasi di ba forum naman ito. So, actually, may karanasan din ako tungkol dun sa paglitaw ng mga refilling station na yan. Dahil nandun ako sa Cubao noon na meron akong pwesto ng purifier. Yung brand ko talaga yun. Yun yung first job ko, water purifier. Kaya lang, nung pinag-aaralan yata ako ng mga negosyante doon, kasi nagpatikim muna ako ng tubig kwento ko lang, Sir Jerica. Nagpatikim muna ako ng tubig, pero isang cup lang na parang yung sa ice cream cup na nabibitin sila. Pero ang sabi nila, matamis yung purified water na malamig, matamis-namis. Ngayon, pinag-aaralan nila ako habang, kasi doon sa Araneta Coliseum, walang linya doon ng tubig. Ang ginawa ko lang, kapagkwento na ako, ang ginawa ko lang, nag-iigib ako doon sa bombero sa Araneta Coliseum, tapos pinupurify ko doon sa tangke. And then, talagang, as in, walang kaming faucet na direkta. Pero, nawasa water yon, noon, di ba nawasa water yon? Chlorinated water yon. So, kaya ganon. So, ibig sabihin, pag chlorinated water na dumaan lang sa filtration, ang bisutan nun, manamis-namis ang tubig. Kaya nakiusap ngayon yung mga tao na magbenta na lang ako ng tubig. Alam niyo, Sir Jerry, nakaka-2,000 ako noon. Pag summer, pila yung mga pasahero doon sa Araneta Center. Nakaka-2,000 ako. Tubig lang yun, ha? So, yun, nakiusap sila na ibenta ko na lang yung tubig. Pero, syempre,
dahil nga meron din akong effort doon sa gastos, so siningal ko yung very minimal. Yung refill na isang cup na ganun, piso lang yun. Alam niyo po, una yung nabanggit niyo yung chlorine, ano po. Ang chlorine po ay inilalagay natin sa tubig para po ma-disinfect yung tubig. Ang ibig sabihin, ang chlorine po ay ito yung pumapatay sa bakterya. Lalo-lalo na yung tinatawag ng mga E. coliform bacteria. Yan po yung dahilan kung bakit nagkakasakit ka, no? Medyo nagkakaroon ka ng LBM, E. coli po yan. Pag nilagyan mo po ng tubig, ng chlorine ang tubig, yan po yung pumapatay. No? Ang tanong po dyan, hindi ba masama sa katawan ng chlorine? Ano po? Ang paglalagay po natin ng tubig, ng mga chemical sa tubig, katulad ng chlorine, ay naayon po yan sa pamantayan ng Philippine National Standards for Drinking Water, na binase rin po sa World Health Organization Standards. So meron tayong amount lang ng chlorine na po pwede mong ilagay sa tubig para po mapatay yung bacteria. Alam niyo po, nung araw, tama yung binabanggit ni Mayet, ang Araneta Center po ay merong deep well nung araw dahil hindi pa po konektado yan sa Manila Water. No? May sariling sistema ang Araneta Center. Although ngayon konektado na po siya sa Manila Water. Nung araw po, bago nagsimula ang Manila Water, napakaluma po ng mga linya na minana namin. Ano po, panahon pa ng Hapon, panahon ng Amerikano, meron pa po panahon ng Espanyol. Ganun po kaluma yung mga linya. Kaya po yung tubig, karaniwan, pag binuksan mo sa gripo ng araw, medyo may kulay, minsan may sediments pa na lumalabas. Yung supply po ay medyo luma na yung linya. Kung hindi pa maganda linya sa loob ng bahay, double whammy na siya. Dahil po dyan, sabi ng mga tao, baka mas maganda na meron tayong mapagkukunan ng tubig na pwede pa nating dalhin, no? Kaya po nauso yung pagbabattle ng tubig. Kasi mobility, no? Pwede mo ilagay sa bag mo, malinaw siya, dumaan sa proseso. Yun po yung dahilan kung bakit nag-proliferate ang mga bottled water na sinundan po ng maraming refilling stations. Pero may daw po dyan, ano po, hindi po lahat ng refilling station ay BFAD certified. Ano po, no? Kinakailangan po dyan ay regular na sinusuri ng Department of Health dahil po kailangan testing mo ang tubig. Hindi ko po sinisiraan ang refilling stations dahil maraming refilling stations na maayos. Opo. Pero tingnan mo po, no, pag nagpunta ka ng refilling station, meron kang dala na 5 gallons para i-refill nila, di ba? Una po, kung ano yung cup na ginamit mo, yung pansara, yung cup, yun din ang ginagamit nila. Sineselyuhan lang. Tingnan mo po yung nagre-refill ng mga tao doon. Kung sino yung nagre-refill, siya rin yung tumatanggap ng pera. Naka-hairnet po ba? Pinapawisan po ba? Naka-gown po ba yan? Naka-lab gown? Kasi ang tubig po ay madaling makontamina. Madaling makontamina. Kung ikaw'y pinapawisan, tumulo lang dun sa yung pawis mo doon. O kaya kumawa ka ng pera na ang binayad sa'yo ay galing sa palengke. Pagkatapos, ikaw rin ang maghuhugas noong ano. Ito po yung dahilan kung bakit marami po doon sa mga refilling stations ang bumabagsak pagdating po sa quality test. Kasi meron pong contamination na nangyayari. Kaya po ngayon, pinipilit kong iangat ang antas ng mga refilling stations, i-professionalize po, no? Para masiguro lang natin na yung tubig na ating inire-refill o binebenta sa mga customers natin ay maayos, no? Pero tama po yun, babalik ako doon sa binanggit ko kanina, again, it's all a matter of choice.